Ang mga pag-atake ay hindi mukhang pag-atake. Mabagal tulad ng pinigil na hininga, tumpak tulad ng bitag na halaman. Dalawang teknisaya na ang patay. O baka sila mismo ang pumatay sa sarili. Walang nakakaalam. Formal na paliwanag, mga aksidente. Di formal, mga bulong-bulungan, mga nilalang sa gubat, mga presensyang hindi nakikita. Sinabihan naman sila na ang mga essent ay bahagyang mapanganib lamang. Hindi mamamatay. Ngunit dito, pati hangin ay tila pumapanig. Ang mga halaman ay umuugong sa ritmo na hindi na matiis ng mga tao. Lahat sila ay nagiging balisa, parang nababaliw. At dumating ang mga essent. Lumabas sila mula sa mga dahon na parang mga espiritu. Matangkad, kamahalan, kagandahang halos hindi totoo, mga anyong parang hinubog ng isang lumang panaginip. At sila'y umawit. Ang awit na iyon, sa simula pa lang, winasak na ang mga tao. Isang pagbagsak ng isip, dalisi na takot. Isa-isa silang bumagsak, walang malay, walang laman ang tingin. Si Liam ay natamba, kalahating gising, halos mawala ng ulirat. Nanatili siyang ganoon habang lumalapit ang mga essent. Pinagmasdan nila ang mga katawan, tahimik. Lumuhod sila sa tabi ng ilan, idinampi ang kamay sa noo, bahagyang hinaplos ang balikat. Sila ba'y nag-aaral? Pagkatapos, sabay-sabay silang tumindig at dahan-daang lumayo, naglaho sa kagubatan. Isang katahimikan, isang pintig. Akala ni Liam, nag-iisa na siya. Doon niya narinig ito, isang awit, banayad, mabagal, iba. Naroon siya, naroon mismo, ang nilalang sa kanyang mga panaginip. Bahagya lamang siyang mas maliit kaysa sa ibang essent. Halos kasing tangkad niya. Ang presensya nito ay tila humihinto ang oras. At siya ay maganda. Isang ligaw ngunit mapayapang ganda, hindi may larawan sa wikang pantao. Umaawit siya para sa sarili, tila ganoon. Ngunit nauunawaan ni Liam. Hindi niya alam kung bakit. Nauunawaan niya ang mga salita, ang kahulugan, ang layon. Sapagkat hindi inimbitahan ng mga tao. Nasira ang balanse. Dahan-dahan siyang tumindig, ang paghinga ay nakabitin. Narito kami. Marahil hindi kami inimbitahan, ngunit narito kami. Najitle siya. Tiningnan siya. Sinukat. Nauunawaan niya ito. At higit pang nakakagulat, nauunawaan din siya nito. Lumapit ito, biglang nanigas. Isang silahis ng pag-igting. Nag-alinlangan ito. Nararamdaman niya, maaaring patayin siya nito. Nauunawaan ko na, palaging dito nagtatapos ang aking mga panaginip, mahina niyang sambit. Umatras ito ng isang hakbang, ang mukha'y nakapako sa pagitan ng pagkabigla at pag-iingat. Lumingon ito sa paligid, worry hinahanap ang isang di nakikitang panganib. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, halos may pagsisisi, lumapit ito at idinampi ang mga daliri sa kanyang noo. Bumagsak sa kanya ang kadiliman.